Hi everyone, I am Jomaira Usman and I will be discussing you the background, history, and location of the Mangyan people or the Mangyan tribe. So first, who are the Mangyan? So the Mangyan people are one of the many indigenous groups in the Philippines inhabiting the island of Mindoro. They have 8 distinct subgroups and each with its own language and traditions. So historically, they live in lowland areas but later moved to the mountains to preserve their way of life and to avoid na rin an outside influences sa culture nila. Next slide is the background of the Mangyan people. So the Mangyan people are naturally reserved and avoid conflicts, and they sustain themselves through agriculture, fishing, and hunting. So one of their most remarkable contributions is their writing system called Surat Mangyan, which has been passed down for generations. So their poetry naman is called ambahan. This is a unique way of storytelling and expressing emotions. So next is the history of the Mangyan. So in pre-colonial era or the before 16th century, the Mangyan live peacefully in lowland areas and engage in trade with neighboring groups such as the Tagalog and Visayans. So they had their own system of governance and traditions before the arrival of foreign colonizers. So in Spanish colonization, which the 16th to 19th century, during the Spanish period, lowland Mangyan groups were forced into the mountains to escape colonization and forced labor. This led to the separation of the Mangyan people from mainstream Philippine society, helping them preserve their culture. So in American and modern period, which is now the present, the Mangyan continued to live in isolated areas but faced challenges due to modernization and land conflicts. So some efforts have been made to support and integrate them into the broader society while preserving their traditions. So before the Spanish arrived, the Mangyan lived in coastal and lowland areas where they interacted and traded with other Filipino groups. However, during Spanish colonization, many of them fled to the mountains to escape forced labor. So this isolation helped them maintain their tradition but also made them vulnerable to land issues and discrimination. So in modern times, they face challenges from deforestation and displacement but continue to fight for their cultural survival. So the next slides, which is the last slide of my part, is the location of Mangyan people. So sabi nga natin kanina, ang primary location ng Mangyan people ay ang Mindoro. So ang Mindoro is the 7th largest island in the Philippines, located southwest of Luzon. So the island is divided into 2 provinces, which is the Occidental Mindoro and Oriental Mindoro. But saan sa parte nito nakatira ang ating mga Mangyan? So the Mangyan, they live in the remote mountain or regions and forests of the Mindoro, no? So the Mangyan also have subgroups and have settled in various parts of the island, such as the Hanuno in the south and the Iraya in the north. So ito yung mga subgroups. These are the subgroups and settlements. So the 8 major subgroups of Mangyan are Hanuno, Buhid, Iraya, Alangan, Tadyawan, Taubid, Ratagnon, and Bangon. So each group has its own customs, dialect, and way of life. No? So, in a nutshell, no, Mindoro is where the Mangyan live, and it's one of the largest island in the Philippines, and it's divided into 2 provinces, which is the Occidental Mindoro and Oriental Mindoro. So the Mangyan prefer living in mountainous and forest areas to remain self-sufficient
and avoid external influence. So each subgroup of Mangyan has its own language, customs, and way of life, though they all share a deep connection to nature. So that's all with my part. Thank you and bye. Good day everyone, I am Siti Almira Darping and ang part ko dito is the culture, tradition, language, and religions of Mangyans. So sa kanilang religions or sa kanilang subsistence livelihood, so first dito is farming, so or pagsasaka. So ang pagsasaka is isa sa kanilang way or source of foods. So they are subsistence agriculturists. Nagtatanim din sila ng mga crops like rice, sweet potatoes, and taros. So, or taro. So, nagtatanim sila ng foods, hindi, mainly, hindi dahil hindi para ibenta nila, kundi para sa kanila, para may makain sila. So, sa pagtatanim nila, no, may kino-consider din sila kasi may paniniwala sila na may magandang araw bago magtanim. So, halimbawa dito is nagtatanim sila during waxing moon kasi naniniwala sila na makakatulong ito para mag-grow ng maayos yung kanilang pananim. So, next is the hunting and gathering. So, isa din sa source of foods nila is yung pangangaso. So, nangangaso sila ng mga wild animals na kung saan kinakain nila yon. And then, gathering naman, nangunguha sila ng mga fruits or anything na nakikita nila sa environment nila na pwede nilang kainin. So next is ang weaving. So ito yung process na kung saan ng paggawa ng fabric, and especially ginagawa ito ng kanilang mga kababaihan. Gumagamit sila ng backstrap looms or tinatawag nilang harab loom to create textile and baskets. Sa kanilang traditional home, ang usually na tinitirahan nila is bahay na gawa sa bamboo or kawayan. So tinatawag nila itong balay lakoy. So, hindi lang ito siya basta bahay kubo kasi kaya nito mag-accommodate ng maraming family. So, sa kanilang spiritual beliefs and practices, so since, di ba, ang mga Mangyan is animistic, so ibig sabihin, naniniwala sila sa presence ng spirits. So, meron silang mga rituals. Isa sa ritual ng mga Mangyan is yung tinatawag nilang panudlakan. So, ang panudlakan is ang traditional ritual na ginagawa nila kapag nagtatanim sila. So, ginagawa nila ito sa termite mound. And ang ginagamit nila na materials ay ang cross, ang tanglad leaves or yung lemongrass, and kung ano man yung itatanim nila. Na kung saan while ginagawa nila yung ritual na yon or gagawin nila, so ang nagliled sa kanila ay ang tinatawag nila na panudlakan. Na kung saan humihingi ng blessing sa spirit na tinatawag nila na biyani para maging maganda yung harvest nila or para maging maganda yung tubo ng kanilang pananim. May tinatawag din silang pamtang or yung kanilang wedding ceremony. So, during the pamtang, no, may mga ginagawa silang rituals, prayers, and yung celebration para or to honor the couple and ng family nila. So, sa pamtang, no, may tinatawag silang duty or yung dowry, yung pagbibigay ng dowry doon sa bride. So, so instead of money, 'di ba, halimbawa sa Muslim, 'di ba, pag nagbibigay ng dowry is pera yung binibigay. So, dito sa mga Mangyans na instead of pera, ang binibigay ng family ng groom is food, clothes, and other valuable goods na kung saan binibigay niya doon sa family ng bride. While yung pamtang, no, meron din silang tinatawag na pasalungkita. So sa pasalungkita naman is ito yung part ng wedding na kung saan nag-i-exchange or during the wedding, nag-i-exchange gift yung family nung bride at nung groom. So sa literary and artistic traditions naman nila, so, isa dito is yung tinatawag nilang ambahan poetry. So, ang ambahan poetry is isa siyang special type ng poetry na ginagawa ng mga Mangyan. So, it is consist of 7 syllable lines,
And ginagawa nila ito para magbigay ng message about life, about love, and nature. So, it also serves as a means of communication and cultural expression. So, meron din silang tinatawag na oral tradition. So, ang oral tradition is ito yung parang, yung mga matanda sa community nila is kinikwento niya kinikwento niya yung mga stories, yung songs, and yung chants ng kanilang mga ninuno. So, kumbaga, parang pinapasa ng mga matatanda yung knowledge na yon sa mga kabataan doon sa community nila. So, next is yung kanilang languages. So, since, di ba, may mga iba't ibang subgroup yung mga mangyan. So, each subgroup is meron silang kanya-kanyang language. But first, no, yung Tagalog language. So, gumagamit din sila ng Tagalog language para naman makapag-communicate din sila sa ibang tao or sa ibang tribo. Next is yung Iraya language na kung saan ginagamit ito ng mga Iraya mangyan sa Mindoro. So, ang halimbawa niya is mabuhay, kumusta ka? So, ang translation nito is hello, how are you? And yung Alangan language na kung saan ginagamit ito ng mga Alangan mangyan. So, ang halimbawa nito is Aru na layat. So, ibig sabihin nun is how are you? And yung Tadyawan language na kung saan ginagamit ng mga Tadyawan mangyan. So, ang example nito is Aru na layat. Ibig sabihin nun is how are you? So, parang same din sila ni Alangan language. Meron din silang Tauboid language na kung saan ginagamit ito ng mga Tauboid mangyan. So, ang example is Nanit kayu na ang ibig sabihin is where are you? And then, meron din silang Hanuno language na ginagamit ng mga Hanuno mangyan. Halimbawa is Magay laylay na ang ibig sabihin is how are you? And then, sa Buhid language naman, na ginagamit ng Buhid language, so ang example is Hapiyum, na ang ibig sabihin is, how are you? So, ang mga language na ito is important para sa mga mangyan for their cultural preservation. So, sa kanilang religion, so meron silang paniniwala na, or meron silang religion na animism, Roman Catholicism, and Evangelical Protestantism. So, most of the mangyans is animism. So, naniniwala sila na ang lahat ng bagay dito sa mundo, tao, hayop, halaman, lahat-lahat is mayroong spirit. Kaya nga, di ba, marami silang spiritual beliefs or marami silang ginagawa na spiritual. Like, kahit sa pagtatanim, ganyan. So, ang Roman Catholicism naman is a branch of Christianity na kung saan ang nagliled is ang Pope. They are usually focusing on traditions and sacraments. Ang Evangelical Protestantism naman is a movement within Christianity na kung saan nag-emphasize sila ng personal faith and sharing the message of Jesus. So, yun lang sa part ko na culture, tradition, language, and religion ng mga mangyan. Thank you. Magandang araw sa lahat. Ako nga pala si Maika Variacion from BS Psychology 3A. At sa videong ito, ipapaliwanag ko kung ano yung costumes, crafts, and personality na meron ang mga mangyan. Sa costume ng mga mangyan, una, merong baag or tinatawag nating bahag. Itong bahag is isang kasuotan ng mga kalalakihan na yari sa hinabing tela o balat ng kahoy and binabalot nila ito sa bewang nila. Pangalawa is ang ramit. Ang ramit is isang habing palda na isinusuot ng mga babaeng mangyan, particular ng mga hanunuo at buhid. Pangatlo ay ang lambong. Ito naman is isang blusa na isinusuot ng mga kababaihan. Kadalasan may burdang hugis-hugis na disenyo. Pang-apat naman is ang palamuti mula sa beads. So ito sila is mga kwentas, mga pulseras at anklets na yari sa mga kulay na beads, buto o kabibe. Pang-lima naman is ang banay or balabal sa ulo. So ito siya is
isa ito siyang panyo na isinusuot ng mga babae upang takpan yung kanilang mga buhok. Kadalasang ipinapareha sa kanilang tradisyonal na kasuotan. Dumako naman tayo sa mga crafts ng mga mangyan. Una is ang hanunuo at buhid surat mangyan. So ito sila ang kanilang mga natatanging sulat na isinusulat sa mga kawayan o patpat. Pangalawa is ang habi at tela. Ito ay ang mga tela na makukulay na telang may masalimuot na disenyo na ginagamit nila bilang damit or kumot. Pangatlo is ang paghahabi ng ratan at nito. So ito siya isang paggawa ng mga baskets, bags at lalagyan mula sa mga matitibay na materials. Pang-apat is yung mga gawa sa beads or beads. Ito sila ang mga palamuting yari sa makukulay na butil na may kahulugan at disenyo. Pang-lima naman is pag-uukit ng kahoy. So, ang pag-uukit ng kahoy is mga maliliit na rebulto, gamit at palamuti na yari sa kahoy. So, ngayon, dumako na naman tayo sa personalidad na meron ng mga mangyan. So, ang mga mangyan ay kilala sa pagiging mahiyain, tahimik at payapa. So, mahiyain sila sa mga tagapatag dahil sa mahabang kasaysayan ng pakikisalamuha at minsan yung mga hindi magagandang karanasan nila sa mga dayuhan at tagapatag. So, maraming mangyan ang nagiging mailap o mahiyain sa mga hindi nila katribo kasi mas pinipili nilang manatili sa kanilang komunidad kaysa makihalubilo sa labas. And then, mapayapa sila at hindi pala sangkot sa gulo. So, sa halip na makipagtunggali or lumaban sila mas pinapahalagaan nila yung katahimikan at pagkakasundo. Hindi tulad ng ibang tribo sa bansa na may mga mandirigmang kultura. Kasi ang mga mangyan ay hindi likas na agresibo o palaban. Panghuli, may malalim sila na pagpapahalaga sa kultura nila or tradisyon. So, ang kanilang pagiging reserved or hindi agad nagpapakita ng emosyon at saloobin is maaaring may ugnay sa kanilang kultura at paniniwala. So, pinapahalagahan nila yung kanilang mga nakagisnang tradisyon at pamumuhay ng simple at malayo sa modernong impluwensya. At yun lamang para sa discussion and presentation namin patungkol sa mga mangyan. I hope you learned something and you enjoy watching this video. Thank you!